Good morning mga buddy, welcome back sa isa na namang vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong iniidolo ng bayan, si Francis Leo Marcos. Sumikat ito nung mga nagdaang buwan dahil nga sa kanyang ipinalabas na challenge, itong yung Mayaman Challenge, kung saan namimigay siya ng mga bigas, din hinahamon niya yung mga kapwa niya na mayayaman. So marami itong natulungan talaga. Kita naman natin sa mga live niya na kung mamigay siya hindi lang isang truck minsan. At dahil doon, inidulo siya ng mga tao, lalo na yung mga mahihirap dahil nga sa mga ipinakitang tulong niya. So na-feature na rin natin siya sa ating mga vlogs na kung saan nga namimigay siya, yung ating opinion sa pamimigay niya. At dahil doon, marami rin ang natatapakan niya. Siyempre, hindi mawawala yan. Kapag sumikat ka talaga, nandyan na yung mga bashers mo, nandyan na yung mga lumalabas na mga kaaway mo. At kamakailan, nabalitaan natin na hinuli siya ng NBI. So ano ba yung naging kaso niya? Yung pala, meron siyang warrant of arrest noon pang 2018. At ito nga yung violation of Republic Act 8050 or yung Optometry Law of the Philippines. So bakit siya may ganitong kaso? Ito palang si FLM o si Francis Leo Marcos ay namimigay ng libreng salamin sa mata nung nasa Baguio pa. Talagang kumbaga ito yung kanyang isang paraan ng pagtulong. Pero according dun sa isang source, meron daw itong fake optometrist. Then naniningil sila ng eye examination fee na 300 pesos per pasyente. At naghahanap sila ng mga sponsors na magbabayad kung magkano ang gastos dun sa salamin na ipinamimigay nila. Tapos, yung ipinamimigay nila ay binibili lang daw sa rekto na ang halaga ay nasa 50 pesos lang. Ang masama pa nito, yung ibinibigay nila ng mga salamin ay mali sa grado ng tao. So, maraming nagalit siguro, maraming nagreklamo. Kaya yun ang pinagsimula ng kaso. So itong kasong ito ay bailable naman. At kung mapapatunayan na nagkasala siya ay nasa 1 to 8 years ang sentensya. Pero magtataka kayo, bakit hanggang ngayon, ilang araw na nagdaan ay nakadetain pa rin sa NBI itong si Francis Leo Marcos. Hindi pala yun ang kaso na yun ang dahilan kung bakit siya nakadetain. Kasi bailable. Nasa 24,000 lang ang nito, ang piyansa nito. Kayang-kaya niya 'yan, 'di ba? Nakakapamigay nga siya ng kaban-kaban na bigas, ito pang 24,000. So ito yung twist dito mga buddy. Bukod doon sa kasong 'yon o doon sa warrant of arrest na inihain sa kanya, meron pa siyang ibang kinakaharap na kaso. At ang taktika ng NBI, kasi alam naman natin, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin. Isa lang tao daw yan. Pero ang totoong pangalan daw nito ay si Norman Mangusin. Ginagamit lang yung Francis Leo Marcos na according naman sa kanya ay ito ang binigay ng kanyang nanay. Pero magtataka kayo, may isa pang issue dito tungkol naman sa mga passport niya. May pangalan ng passport niya na Norman Mangusin. Meron din naman na Francis Leo Marcos. So another usapin natin yan mga buddy. So ito nga, syempre, inaresto siya ng NBI. Yung warrant of arrest na yon ay nakapangalan kay Francis Leo Marcos. Ngayon, kailangan mag-establish ng NBI na si Francis Leo Marcos at si Norman Mangusin ay isang tao. So dumaan sa fingerprint itong si Francis Leo Marcos. Yung palang kaso niya na non-bailable, ito yung qualified human trafficking, ang nakapangalan doon ay yung totoo niyang pangalan na si Norman Mangusin. So nag-undergo ng fingerprint itong si Francis Leo Marcos at syempre doon mache-check ng NBI kung talagang si Norman Mangusin at FLM ay isang tao. Non-bailable ang kaso ng qualified human trafficking at ito daw ay noong nagre-recruit sila ng mga kababaihan na kunwari ay magtatrabaho sa pabrika sa parteng Europa, lalo na dito daw sa Germany at saka dito sa Cyprus. At pagkadating doon,
matapos na hingan nila ng placement fee, hindi sa pabrika ang diretso, kundi daw dun sa prostitution din, na kung saan sila ay ginagawang prostitute. So marami ang nagrereklamo. As of now, according dito nga sa ating napanood, bukod nga doon sa Republic Act 8050, bukod dito sa Qualified Human Trafficking, meron pang nagrereklamo na ang kaso ay bouncing check naman daw. Tapos meron pang isang violation against women, hindi natin alam. So marami talaga ang tumaas ang kilay, marami ang nagagalit na mga supporters ni FLM dahil nga sa pangyayaring ito. Bakit ngayon lang daw ginawa ito sa kanya, na kung saan ay sumisikat siya sa pamimigay? Nakakaisip tuloy sila na baka daw pinupolitika itong si FLM dahil nga sa marami siya nasasagasaan na tao, lalo na yung mga kapitbahay niya. So hindi natin alam kung ano talaga ang rason. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw kung anong mangyayari. Pero as of now, nakadetain pa rin sa NBI itong si Norman Mangusin or FLM dahil nga sa kanyang kinakaharap na kaso. Meron pang araw na syndicated estafa. So kailangan patunayan yan. So ang opinion natin dito sa pangyayaring ito, bagamat siya ay malaki ang naitutulong sa ating mga kababayan, lalo na nga sa panahon na ito ng pandemic, sa pamimigay niya ng mga bigas, ng mga pagkain, hindi natin maiaalis na meron tayong batas. At once na ang batas ay kumilos at kung meron kang ginawa man na hindi maganda or may nagreklamo sa iyo or may nagkaso sa iyo, hindi niya matatakasan yon. Talagang haharapin at haharapin niya itong pangyayaring ito. Kung napanood nyo itong mga vlog ni Sir Manuel Mejorada, halos lahat patungkol nga kay Francis Leo Marcos. Dito ay nagkakaroon siya ng mga expose na ganito ang taong ito, na scammer, budol-budol. Nakapanood tayo ng isang part ng kanyang vlog na kung saan nga ang topic itong si FLM, at matindi kasi yung mga inilalabas niya ni Manuel Mejorada na mga ebidensya. Ayon din sa kanya, ito nga ang passport ni FLM talagang peke din. Kaya abangan natin. Tapos meron pa siya ditong binabanggit na na kasi dati may nabalita na inambush daw itong si FLM, tinamaan ng bala sa dibdib, tapos tumago sa likod. So may picture pa na pinakita na may dressing siya dito pati sa likod. Pero nung isang live niya, nung naliligo siya sa swimming pool, walang kahit na anong peklat or bakas na siya ay tinamaan ng bala. Ngayon, hindi natin alam kung anong talagang kwento dito. Pero sabi ko nga, once na ikaw ay may itinago, talagang lalabas at lalabas yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari kay Francis Leo Marcos. Saludo din tayo sa kanya dahil marami siya natulungan. Pero kung nakagawa man siya ng kasalanan sa batas, talagang kailangan niyang pagbayaran yan. Lalo na kung marami siyang nadihadong tao. So yun mga buddy, abangan natin ang mga susunod na kaganapan dito sa kasong ito ni Francis Leo Marcos. Saka tayo uli maglabas ng ating opinion sa bagay nito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.